Unang-una, singit muna natin, si Tevez ay pauuwiin na nakatali ang mga kamay. Nakaposas, mga kababayan. Nakamukha ni Banat-Bay. Yan ho yung mga kinakampihan ng mga yan ng mga Duterte group. Isa yan sa mga kinakampihan nila. Pero may mamamatay tao o naaakusahan na mamamatay tao, abay, kinakampihan. Saan kayo nakakita ng may ganyang katinuang utak? Nakampihan yung inaakusahan na mamamatay tao at tinakasan yung kanyang yung kanyang kaso. Kita nyo kung gaano sila kamangmang. Pero kampihan mo, 'di ba? Kampihan mo yung mga ganyang klaseng tao. Nasaan na ngayon si Bantag? 'Di ba? Tingnan niyo yung mga kinakampihan nila. Ito si Kalbo, si Bantag. Yan yung mga kinakampihan nila, mga kababayan. Kaya huba ay kakampi sa mga tumataka sa kanilang mga dapat nakaharapin ng mga kasong sinasampa sa kanila. Sino-sino ba yung mga yan? Ayan, si Kalbo, buti nahuli na. Sino pa isa? Si Bantag, si Kibuloy. Kita nyo? Ay malamang pati ang mga Duterte, na yan? Yung mga si Duterte. At iba pa, sama nyo na si Bato. Diba? Puro fugitive ang mga kakampi ng mga Duterte. Kita nyo? Matino pa ba mga pag-iisip ng mga ito? Alam niyo, sa totoo lang, marami doon sa kabila. Yun, yung mga nando doon. Abay, mga kumamper niya kay Norman Mangusin. Nakita niyo yung nagpapanggap na Marcos. Yun, kinampihan din nila, pinagtanggol din nila yun . Diba? Kababayan? Ibang klase talaga. Sabi nga ni Mike Abe, wow! Ibang klase. Anong klaseng pag-iisip meron kayo, Papi Jun Red? Diba? Ay nako, kung ganyan lang ng ganyan ang mga mamumuno sa ating bansa, abay, nalintikan na talaga. Nalintikan na, sila na lang asiga. Sila na lang ang lahat. Kung ano na lang ang gusto nila, Teresita Tan. Ito nga si Tevez ay naaakusahan sa pagpatay. Actually, ang pinatay nito yung si Governor Digamo. At yung 10 ng mga kasama niya. Mga bodyguard at yung iba pa, hindi pa. Yung iba yata, nadamay lang nadamay lang nito si Tevez. Na ito niturong mastermind sa pagpatay, pagmasakir. Masakir, ang daming pinatay nito. Ang daming pinatay nito sa inaakusa sa kanya. So mga kababayan, kayo ho ang humusga. Abay, tama pa ba yung nangyayari na ganyan na pag-iisip nila? Kailan nyo nakita na tuligsain nila itong mga ganitong ang didepensa ng mga yan, Gladys Solguero, Dolores Asiento, Kim Kiro, Gretchen Acabanding. Ang depensa nila, pinag-iinitan lang daw ng gobyerno. Kita niyo mga katwira, ID Pantino. Pinag-iinitan daw ng gobyerno, kaya ganun. Si Bantag pinag-iinitan din ng gobyerno, Mark Enzo and Mark Laren. Ganun ba yon? Pambihira talaga naman. Kung pinag-iinitan lang at wala kayong kasalanan, abay hindi nyo gayahin si De Lima. Diba? Abay hinarap. Hinarap nung Ale yung mga inakusa sa kanya ni Digong. Abay sandamakmak na mga nakakulong ang mga ginawang saksi. Ginawang saksi yung mga nakakulong doon sa Bilibid labang kay De Lima. Pag walang bayag talaga. Ganun talaga. Kumpiyansa ang Department of Justice na babalik na sa bansa sa Hulyo ang puganting si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, inihahanda na ang team na susundo kay Tevez sa Timor-Leste maging ang kanyang magiging kulungan. Kabilang sa mga mag-aasikaso sa pagbabalik kay Tevez sa Pilipinas, ang ilang opisyal ng law enforcement, legal personnel, medical staff at mga tauhan ng immigration. Dagdag ni Clavano, hindi makaaapekto sa kasong kinakaharap ni Tevez sa Pilipinas ang posibleng paghingi nito ng political asylum sa Timor-Leste. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan si Tevez sa Timor-Leste kasunod ng kanyang paglaya mula sa house arrest. Narinig ninyo mga kababayan Inihahanda na ang team na susundo kay Tevez sa Timor-Leste maging ang kanyang magiging kulungan. Yun ang maganda doon. Hinahanda na yung pagsundo.
At kita nyo, susunduin pa. Kita nyo mga kababayan, susunduin pa para lang ikulong dahil nakahanda na rin ang kulungan ni Tevez dito sa ating bansa. Naku, sana naman sana naman magkaroon na ng katarungan. Oo, yung mga namatayan, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. 'Di ba? Tulad ng ginawa ng administrasyong Duterte sa pagpatay sa mga marami nating mga kababayan na walang kalaban-laban. Oo. Kita nyo, ngayon nahaharap nga dyan sa Kongreso. Di ba? Yung pagdinig patungkol dyan sa war on drugs ng dating administrasyong ni Digong ninyo. Mga kababayan. Isipin nyo yun. Di ba? Ngayon ini-snub nila yung Kongreso. Ini-snub nila yung Kongreso. Samantalang sila dati nung sila nasa panunungkulan, abay lintik na yan, hindi uubra yung ganyan-ganyan. Ay kailangan harapin mo kung anong dapat mong harapin. Pero sa kanila mga kababayan hindi mga bastos. Mga bastos itong mga grupo na ito. Pero ano yun? Hindi nila hinaharap. Ano ba yun? Natatakot. Akala ko ba yung matatapang yung mga yan? Maiisog daw, maiisog. Mukhang nauusog na silang lahat. Agbubutog dal na maaminin. Wait, nya. Agbubutog dal maaminin. Amoy yung agbubutog, alam nyo ba yun? Yung agbubutog, yung nausog tapos yung tiyan pag pinitik-pitik mo, parang ulo ni Bato tsaka ni Tevez. Grabe sige, tuloy! Kabilang sa mga mag-aasikaso sa pagbabalik kay Tevez sa Pilipinas, ang ilang opisyal ng law enforcement, legal personnel, medical staff at mga tauhan ng immigration. Naku, red carpet mga kababayan, napakaraming napakaraming susundo. Napakaraming susundo lintik na napaka-special ni Tevez. Magastos ang pag-aresto pag uwi kay Tevez dahil nga ito ay tumakbo. Pumuga ito nilayasan yung kanyang yung kanyang panunungkulan bilang kongresista. 'Di ba? Nilayasan niya. Tumakbo doon nga sa Timor-Leste. Lintik na yan Di kaya ganun din ang ginawa ni Kibuloy, kaya hindi na natin mahanap. Pa-VIP. Dapat si kamatayan susundo dyan. Sabi ni Arnold Lopez. Malupit. Talagang pa-red carpet pa. Si Tevez. Sa tingin ninyo, eto ba makakalaya pa? Eto ba may mangyayari dito? Alam nyo mga kababayan, eto na mga kababayan, ano ang mangyayari kapag pagka-uwi ba rito, matutuwa ang mga Pilipino, matutuwa ang mga naagrabyado ka-payroll, matutuwa kayo, patay yan pag-uwi sa Pinas, sabi rito. Ang moment ag Ilocano, Sir Mike, Marcos tayo, huwag natin pababayaan na bastusin. Ayun na nga, alam nyo mga kababayan, Michael Cruz. Itong mga ito, bastos talaga itong mga ito. Wala itong mga walang mga modo ito. Walang mga modo. Gusto nila sila lang asiga. Gusto nila sila lang magaling. Dagdag ni Clavano, hindi makaapekto sa kasong kinakaharap ni Tevez sa Pilipinas ang posibleng paghingi nito ng political asylum sa Timor-Leste. Siyempre wala naman talagang epekto yun. Walang epekto yun mga kababayan. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan si Tevez sa Timor-Leste kasunod ng kanyang paglaya mula sa house arrest. Ako po, ayan na nga, diba? Dapat lang talaga, bantayan nyo yan na maigi. Baka mamaya yan, maging kasama na ni Kibuloy na nagtatago. Sama-sama na sila. Si Bantag, si Kibuloy, si Tevez, diba? Pare-parehas ng mga mga bata ni Digong. JP Carolino. Nako po, talaga naman. Wala na ito mga ito. Ang gagawin nila, magtago hanggang sa masukol tulad ni Tevez. So mga kababayan, antayin na lang natin yung pag-uwi. Dahil malaking balita ito. At malaking malaking issue na naman sa ating bansa. Basta kalbo, adda loko na. Kunayo pa
'Di ba? Etong mga ito kung wala naman talagang kasalanan, abay, di harapin nila yung kanilang ano, 'di ba, kaso. Ngayon, pag-uwi nito, malaking issue ito. Siyempre, nandiyan na naman. Asahan nyo na yung mga tanga at bobong mga mangmang na pagtatanggol ito. At walang ibang sasabihin itong mga ito, mga kababayan. Kundi ano? Kundi, ay nako, pinag-iinitan lang yan. So kung pinag-iinitan yan, bakit hindi harapin? Kung alam niya palang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya, ipaglaban, patunayan, ganun. Baka wheelchair. Ay naku, Diyos ko po, wheelchair no? Our beloved Boss Mike Severa.